Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabayo online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, pakibating ang katabi. Parang antok pa kayong lahat Ano? Salmo responsorio, hindi sumasagot. Talaga naman. Antok na antok. Walang gumagawa ng mabuti para sa ikapupuri ng Diyos ang nagdarahop. Alam niyo ba ibig sabihin ng nagdarahop? Naghihirap. Walang gumagawa ng mabuti para sa Diyos, para sa ikapupuri ng Diyos ang nagdarahop. Ito ang mensahe na nais iparating ng ating unang pagbasa. Ito ang naipakita ng mga alagad ni Jesus at ng isang Levita na taga Chipre na ang pangalan ay Jose. Lahat nagbigay para sa Diyos at hindi sila nagdarahop. Nagkaisa ng damdamin at isipan ang lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Sabi nga, yung mga alagad na nangangaral ng salita ng Diyos, ipinapangalat ang mabuting balita, at yung mga tao na naghahandog ng kanilang mga kaloob. Ang ganda nun, no? Yung merong nagtatrabaho, meron namang nagbibigay. Nagbibigay para magampanan ang trabaho. Sabi sa unang pagbasa, nagkaisa ang mga sumasampalataya kay Jesus. Sabi, ibinubuhos ng Diyos ang kaniyang pagpapala sa kanila at walang nagdarahop. Parang pamilya. Parang sa pamilya, kung ang pamilya ay nagkakaisa ng damdamin, nagkakaisa, no?
merong nagtatrabaho, meron namang naiiwan sa bahay, merong nagbibigay, meron naman nagsisinop. Hindi ba ang ganda nun sa pamilya? No? Pero kapag hindi nagkakaisa ang pamilya, kapag nagtatrabaho, merong gumagastos ng gumagastos, ay, walang mangyayari sa pamilya. Magdarahop nga talaga. Di ba? Kaya nga, nakakatuwa yung pamilya na mayroong magulang na masisipag, tapos may mga anak na nagsusumikap. Di ba? Parang nagkakaisa ng damdamin. No? Merong pamilya na nagsusumikap, tapos may mga anak na naman ang babait. Di ba? Ang gandang pamilya. At parang ganyan yung pinapatungkol ng ating unang pagbasa. Kapag ang mga sumasampalataya sa Diyos, nagkakaisa ng damdamin, walang magdaraho. Kaya nga, ang isang Levita na nagngangalang Jose, nagbigay ng kanyang kaloob. Ano yung kanyang kaloob? Yung kanyang mga handog, yung kanyang mga alay. Nagbigay ng kanyang matutulong para yung mga alagad ni Jesus makakapangaral, makakapagpatuloy sa misyon. Kaya nga, tinagurian siyang Bernabe, nang ibig sabihin, matulungin. Itong si Jose, binibenta niya ang kanyang ari-arian at ang napagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol na nangangaral. Dahil naniniwala siyang walang gumagawa ng mabuti para sa ikapupuri ng Diyos ang nagdaraho. Take note po. Sabi, para sa ikapupuri ng Diyos. Kaya hindi lang basta-basta dapat paggawa ng mabuti. Hindi kasi lahat ng kabutihan para sa ikapupuri ng Diyos. Yung ilan, ginagawang kabutihan para sa ikapupuri ng sarili. Maraming ganyan. No? Maraming ganyan ngayon. Gumagawa ng kabutihan, hindi naman para sa ikapupuri ng Diyos. Ano yun? For the vlog. For the video. Diba? Oh, kita mo, wow, tumutulong. Ang ganda. No? Pero, naka-video. O bakit naka-video? Para kumita din. Diba? Para kumita. Meron gumagawa ng mabuti, hindi para sa ikapupuri ng Diyos, kundi para purihin ang sarili. Ang daming ganyan sa panahon ngayon. At lalo na, ito'y hamon sa ating mga pinuno. Yung mga namumuno sa atin, gumagawa para sa bayan. Pero ang tanong, para ba sa ikapupuri ng Diyos o para sa ikapupuri ng sarili? At magandang tanong yan sa atin. Ang ating bang pagpapakabait, pagpapakabuti, pagiging matulungin, ginagawa natin para sa ikapupuri ng Diyos o sa ikapupuri natin? Nakakatuwa kasi meron tayo sa ating parokyang mga pledgers na tinatawag. No? Yung mga nagpe-pledge, yung mga nagbibigay ng tahimik, yung mga nagbibigay ng tulong ng hindi kailangan pasalamatan ang kanilang mga pangalan. Nakakatuwa dahil kaya naman tayo nakakapagpatuloy sa ating misyon ay dahil sa kanila. Kaya tayo nakakapangaral, meron pa rin pambayad ng kuryente, meron pa rin pagpapaayos ng bulaklak, meron tayong mga scholar, meron tayong pagpapakain ng mga bata. Kasi may mga taong gustong tumulong, nagbibigay ng kanilang mga handog. Kamakailan lang, napili tayo ng isang eskwelahan na maging beneficiary ng kanilang tulong. At ako'y nagpapasalamat dahil yung tulong na yon, malaki magagawa para sa ating kabataan. Pero alam nyo, chichismis ko na sa inyo, no? Nung linggo pala, no? Nung inabot yung tulong, yung mga kabataan pala, nag-iintay ng pakain. Iniintay silang i-Jollibee.
Sabi ko, binigay yun hindi para i-Jollibee. Ha? Ibinigay yun para sa mga gawain natin, sa mga programa. Kaya minsan, no, nadadala yung mga tumutulong. Bakit? Kasi inaaksaya ng mga tinutulungan. Maraming ganyan, di ba? Sa pamilya, sino yung mga nagbibigay at tumutulong sa pamilya? Hindi masama. Masarap tumulong sa pamilya, pero yung tinutulungan mo, kung hindi naman ginagamit sa wasto, kung inaaksaya, hindi ba nakakainis? Hello? Di ba? Yung mga breadwinner, no, nakakatuwa. May mga ganon sa pamilya. Yung may malasakit, may pagbibigay. Pero nakakapanghina kapag nakikita mo yung binigay mo, ginamit lang sa bisyo. Ginamit lang sa kapritsyo. Kaya tingnan mo, kahit tanggap ng tanggap, nagdarahop. Pero yung bigay ng bigay, hindi kailanman naghirap. Bakit? Kasi nga, ang pangako, walang nagbibigay para sa ikapupuri ng Diyos ang nagdarahop. Ito ang tinuturo naman ni Jesus kay Nicodemo sa ating ebanghelyo. Ito ang ibig sabihin ng ipinanganak muli. O sabihin nyo nga, born again. Narinig nyo na ba yung salitang yan? Born again. No? Ipinanganak muli. Ang pagkakaunawa ni Nicodemo, pag ang tao ipinanganak muli, ano ibig sabihin? Papasok uli sa tiyan. Pwede ba yun? Posible ba yun? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Hindi literal. Dahil para kay Jesus, ito ay binyag. Ito yung binyag natin na magiging kaanib niya, magiging kapamilya ng Diyos. Ito yung tatak ng pagiging binyagang Kristiyano, yung paggawa ng mabuti para sa ikapupuri ng Diyos. Yan yung tatak ng Kristiyano. Kaya nga nagugulat tayo kapag ang isang binyagan o ang isang Kristiyano hindi marunong gumawa ng mabuti. Nagugulat ba kayo doon? Yung Katoliko pa man din, pero palamura. Katoliko pa man din, pero sugal ng sugal. Katoliko pa man din, pero manloloko. Hello? Nagugulat ba kayo doon? Hindi. Kasi marami kayong ganong kapitbahay. No, hindi na nagugulat. Pero nakakagulat dapat. Kasi paano naniniwala ka sa Diyos? Paano sinasabi mong binyagan ka at Kristiyano na hindi ka naman gumagawa ng mabuti? Imposible yun. Kasi ang ating sinusundan, ang ating modelo at sinasampalatayanan ay si Jesus. Isang taong mabuti. Para bang isang artista, di ba? Marami sa atin umiidolo sa isang artista. Parang isang artista o isang umiidolo na masasabi mo bang ikaw ay idolo kung hindi mo siya ginagaya? Hindi mo nakikita sa kanya yung iyong sarili. Di ba ganon? Kaya mo idol, no? Maraming ganyan, no? Mga idol ngayon. Kaya tingnan mo, pare-pareha sila ng itsura. No, ginagaya yung forma, ginagaya yung paraang kumanta, kasi idol nila eh. At ganon din ang pagiging Kristiyano. Paano mo masasabing ikaw ay Kristiyano kung hindi ka katulad? Hindi mo tinutulad ang sarili mo kay Kristo. At yan yung tatak ng isang binyagan. Yan yung sinasabi ni Jesus na pagiging born again, ipinanganak muli, yung babaguhin mo ang iyong sarili. Magsisimula kang muli. Ito yung mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Tayo ay pinapaalalahanan na kung paano maging isang tunay na binyagan. At ito ay walang iba kundi ang paggawa ng mabuti para sa ikapupuri ng Diyos.
Tandaan, walang gumagawa ng mabuti para sa ikapupuri ng Diyos ang nagdarahop. Amen? Amen. Amen.